Ayan. Na-record ko na. Thank you so much for reminding me to record this one, no? Okay. So, how to get access to the Zoom. So, kung enrolled ka sa economy, syempre, hindi ka naman nandito kung hindi ka enrolled sa economy. Open your website lang. Pag inopen mo yung website mo, punta ka sa ECA, sa masterclass, and then, katulad tinuro ko kanina, doon sa masterclass, may mga calendars ng topics or discussion. Hanapin nyo lang yung name ni Abdala. And then, click nyo lang yon and then view. Okay? Ang other way naman, kung paano maka-join sa Zoom ni Abdala is number two, pumunta ka sa Solex. Kasi, ang Solex is application, di ba? Pero doon minsan nagsisend ng link si Abdala. But, I suggest, pumunta kayo dito sa ACA kasi ito talaga yung unang binubuksan niya. Mas mabilis talaga rito maka-join compare sa Solex. Okay? So, how long is the session? So, aabutin ba tayo rito ng isang oras? Hindi po. Okay? Ang live reading session ay ginaganap lang natin 15 to 30 minutes daily. So, actually, ang pinakamatagal na siguro na live 3D session ni Abdallah is 20 minutes na nag-extend siya. So, usually, mga 10 minutes, 15 minutes, tapos na siya. So, ilang entries ba ang ginagawa ni Abdallah sa loob ng 15 minutes? So, 1 to 3 trades lang. Okay? So, yung mga trades ni Abdallah, nakadepende pa kung gaano kaganda ang galaw ng market. Kung may volume ba or wala. So, usually, kung may volume, umaabot siya sa 3 trades. Kung mahinang volume, 1 to 2 trades is enough. Okay? So, hindi kami nagiging greedy dito kapag nag-i-scalping sa Abdala. And sa mga bago pa, wala po tayong nilalagay na SL and TP kapag nag-i-scalp tayo kasama si Abdala. Kasi scalping lang to. Once na nag-scalp tayo, nakatutok tayo sa chart natin. Okay? Nakatutok tayo sa chart natin. And pag sinabi ni Abdala na I took the buy, magbabay, I took the sell, magsisell. And then, pag profits, pwede na natin i-close. Pero kung hihintayin nyo pa yung sinasabihin ni Abdal na I close my trade, pwede rin yun. Okay? So, clear po ba? And another pala, ang ginagamit namin na time frame dito sa pag-scalp kay Abdala is 5 minutes time frame. Okay? So, kapag sasabay kayo sa live trading session ni Abdala, palitan niyo yung time frame ninyo sa M5. Kasi M5 din yung ginagamit ni Abdallah. So, dapat parehas tayo na ginagamit para alam nyo kung saan niya pinaplat yung support and resistance. At the same time, parehas tayo ng galaw. Okay? Next. So, ito na yung tuturo ko talaga. Okay? Scalping strategy. Okay? So, ito lang naman yung scalping strategy na ginagamit ko sa Abdallah, which is talaga nagiging profitable ako dito. Okay, and I hope na sa inyo rin ay makatulong din sa pagsabay ninyo kay Abdallah. Okay? So number one, of course, ang unang-unang scalping strategy dyan is support and resistance. So everyone naman no, nakakaalam ng support and resistance, type yes if you know the support and resistance. Okay? So pag open, ayan. So pag open pa lang ng market, ayan, thank you so much. So, di ba sabi ko kanina, 10:25 p.m., open na ang Zoom ni Abdallah. Okay, naka-open na yung Zoom ni Abdallah. So, ang una niyang ipaplat, support and resistance. So, ano ba yung itsura ng support and resistance? Actually, kasi wala akong trading view sa laptop, kaya pasensya na. Okay, ayan. So, ito yung itsura. Example, trading view to. Ito yung candlestick. So, si Abdallah magpa-plot na siya ng support and resistance. Okay? Yung taas na ilalagay niya, ang tawag dyan is resistance. Okay? Yung baba naman, na ipa-plot niya, ang tawag po dyan is support. Okay? So, yan yung palatandaan kapag magte-trade siya. Okay? Pag lumampas-lampas dyan, ganyan, magte-take yan siya ng trade. Okay? So, yan yung lang una, support and resistance. So, guys, tandaan natin na kapag nag-plot si Abdallah ng support and resistance sa kanyang chart, hindi tayo titingin sa chart niya. Okay? Kung mayroon kayong phone, syempre sa phone tayo nagtitrade. Sa phone natin, sa MT5 natin tayo, magpa-plot ng support and resistance. Wait lang nga, ipakita ko sa inyo. Hindi ko nga lang alam kung makikita ninyo. So, di ba? Ayan. Ay, naka-blur background pala ako, sorry. So, sa MT5 natin, may nakalagay dyan na mga indicators or add objects. Okay? Pwede natin
i-add objects ang pahilera or linya na ganon. Tapos i-click lang natin sa ating chart. So, kung saan naglagay ng support na resistance si Abdallah, doon ka lang din maglalagay ng linya. Okay? Basta, huwag kang huwag kang titingin sa chart ni Abdallah kapag magte-trade siya. Kunin mo lang kung saan siya naglagay ng support and resistance, tapos i-plot mo rin sa phone mo. Kasi, bakit? Si Abdallah at ikaw ay hindi parehas ng broker na ginagamit. Okay? So, kapag magkaiba ang broker, medyo magkaiba ang galaw, magkaiba ang spread ng chart ng galaw ng candlestick. Okay? So, kailangan, pag nag-plot si Abdallah ng support and resistance, mag-plot ka rin sa MT5 mo. Okay? So, yan yung unang strategy. Support and resistance. Madali lang yan. Sasabihin naman yan ni Abdallah na, this is the support, this is the resistance. Okay? Kapag lumampas sa resistance, magbabay si Abdallah. Pag lumampas sa support, magsasell si Abdallah. So, ganun lang actually yung mga sasabihin niya. So, number 1, support and resistance. Number 2 is rubber move. Okay? So, familiar po ba sa rubber band? Type 3, if yes. Familiar po ba sa rubber band? Should we place the order within the support? Hindi pa po. We will wait for, sasabihin ni Abdallah. I-place lang natin sa chart natin yung support and resistance. Okay? Pero hindi pa tayo mag-place ng order. Okay? So, if you're familiar with the rubber band, di ba? Pag hinila mo yan, nag-stretch yan. Okay? Kasi nga, rubber siya. Nag-move siya. So, ganun din yung candlestick. Okay? So, example ganito. Diba? So, pag open kasi ng market, 10:30 p.m., sobrang galaw ng market. Okay? So, pag sobrang galaw ng market, akyat baba yung candlestick. Okay? And then, magkakaroon siya ng wick formation. Kasi, mayroong dalawang uri ng katawan or body, may dalawang uri ang candlestick, body and wick. Okay? Nasaan yung body? Okay? Example, ito yung previous candle. Ito yung new candle pag open ng 10:30. So, ito yung sinasabi ko rubber move. Ayan, gaganyan-ganyan siya ng akit baba siya. Kasi nga, mabilis na yung galaw ng market. Kasi open na yung market. Okay? So, pag nag-rubber move na siya, nagkakaroon siya ng wick formation. Okay? So, pag nagkaroon siya ng wick formation, ito na yung body. Ito yung body, yung makapal. Ito yung wick. Yung linya lang. Okay? So, pag nag-form siya ng wick, titingnan natin kung saan siya nag-form ng wick. So, example, yung wick niya ay nasa taas, potential sell. Potential sell pa lang. Hindi pa tayo magsisell. Okay? Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na yung entry natin ay sell. Okay? Tandaan na, kapag, di ba nga, nagra-rubber move na kasi, di ba, kanina, bumaba siya. And then, bumaba rin, yan, bumaba siya, tapos umakyat ulit kasi nga nagra-rubber move. Kapag nag-form naman ng wick sa baba, potential buy. Okay? Potential buy pa lang guys ha. Hindi ko pa sinasabing magbabay ka na agad. So, ibig sabihin, pag nag-form ng wick sa baba, malaki ang posibilidad na buy ang entry natin. Okay? Are you learning? Type 6 if yes. Type 6 if you are learning guys. So, ito lang yung palagi yung tatandaan. Kapag nag-form ng wick sa taas, potential sell ang entry. Kapag nag-form ng wick sa baba, potential buy ang entry. Okay? Pero, hindi pa tayo mag-entry. Potential pa lang. Okay? Malaki ang posibilidad na yan yung pwede nating i-entry. Okay? So, type 6 if you are learning. Gusto ko ng makikita kung talaga bang natututo tayo. Kasi after neto, may quiz. May quiz. Naging teacher talaga bigla. Okay. So, yan. So, una, support and resistance. Pangalawa, rubber move or weak formation. Kapag ang weak sa taas, potential sell. Kapag ang weak sa baba, potential buy. Okay? And number 3, syempre, number 3 yan. May next pa yan. Is number 3, first stop on support or resistance. Okay?
So kung kanina, in-identify natin kung saan naglagay si Abdallah ng support and resistance. Yung pangalawa naman, yung rubber move. Okay? Yung weak, kung saan nakalagay ang weak. Okay? So next, first stop on support and resistance. Ano ba ibig sabihin ko ng first stop? So example, ito yung previous candle. Okay? Previous candle to ha. Pag open ng market, new candle, of course. Okay? So umakit siya, bumaba. Okay? So, nag-form ng wick. Uy, nag-form ng wick dito sa baba. Uy, potential buy. Eh, tinap niya tong support, ang resistance. Kaya ito resistance kasi, di ba? Ito yung support. Eh, tinap niya yung resistance. So, malaki ang posibilidad talaga na ang entry natin dito is buy. Pero, hindi pa tayo magbabay agad-agad. Okay? Kasi first stop pa yan. First stop pa lang yan. Kumbaga, sa pag-ibig, 'di ba? Kung ikaw babae, tapos may nanliligaw sa'yo, na kitaan mo siya ng magandang attitude, uy, naging gentleman siya sa akin kanina. Sasagutin ko na ba siya agad? Hindi pa. Okay? So kung yung pag-ibig, maghihintay ka pa muna ng another green flag niya bago mo siya sagutin. No? So ganun din dito sa trading. Hindi ka muna agad-agad mag-enter or mag-entry na trade. Kasi baka mamay mapahamak ka. So ganun sa pag-ibig, di ba? Maghintay tayo ng iba pang mga green flag na mga nanliligaw sa atin bago natin siya sagutin. Kasi baka mamaya, X pala yan, sinagot natin, edi nasaktan lang tayo. Right? So, ganun din sa trading, guys. Yung pag-ibig parang trading lang din. Naghihintay tayo ng um, iba pang mga confirmation. Kung talaga bang sasagutin na natin siya or mag-enter na tayo ng trade. So, ganun lang. Ha? So, pag first stop pa lang, pag colorblind. Pag colorblind, magpa-check up ka na, magpa-EO ka na talaga, Carl. Okay. So, ganon, kapag nag-first stop sa resistance, ibig sabihin, malaki ang potential na buy ang entry natin. Okay? Pero, hindi pa tayo talaga mag-enter ng trade. Okay? Hindi pa talaga mag-enter ng trade. So, kasi, di ba nga, pagbukas kasi nga ng market, mabilis talaga ang galaw ng market. So, bababa pa ulit yan. Pag bumaba, nagkaroon din ng wick sa taas, hindi ko kasi napapalitan yung color, sorry guys. So, nag-form ng wick sa taas, so tinap niya yung support, uy, nag-first stop din sa support. So, possible din na ang maging entry natin is sell. That is why you need to wait for other confirmation bago mag-enter ng trade. Okay? So, basta, pag nag-first stop, sa support or resistance, tatandaan natin. So, kapag nag-first stop sa support, potential sell, basta may wick sa taas. So, karagdagan nun din pala guys, no, hindi nag-enter ng trade si Abdallah pagka walang wick. So, kailangan niya lang ng maliit, kahit maliit na wick lang, bago siya mag-enter ng trade talaga. Okay? Or else, hindi siya mag-enter ng trade. Okay? So, going back, so kapag bumaba, nag-tap sa support, first stop, potential sell. Kapag nag-first stop sa taas, potential buy. Okay? So, are you ready for the next strategy? Ang next na strategy is number 4. Ito na yon. Second tap on support or resistance. Okay? Ito na yung confirmation natin na mag-enter tayo ng trade. Okay? So, kung kanina, ito yung previous candle, kasi ito yung new candle. So, bumaba, tapos umakyat, nag-form ng wick. Oy, may wick. Potential buy to. Nag-first stop sa resistance. First stop, oy, may wick sa baba, potential buy. Nag-tap sa resistance. Malaki ang posibilidad na buy ang entry natin. Okay? Bumaba ulit. Tapos, nag-tap ulit sa resistance. Kahit hindi pa magsabi si Abdallah na I took the buy, guys, mag-buy na kayo. Mag-buy na kayo talaga. Talagang paldo yan. Kasi yung market lilipad na yun ng dire-diretso ganyan. Baka maiwan kapag ka... Kasi dati, ang ginagawa ko, kapag magsasabi pa lang si Abdallah na I took the buy, saka pa lang ako nagtababay. Tapos na-realize ko, bakit ganun? Parang sabi ni Abdallah, I close my trade na, pero negative pa ako. Tapos kaya, inaral ko talaga. Inaral ko talaga. Tapos nakuha ko yung strategy na ginagawa niya. Kaya pala nung nag-bootcamp siya, ang sabi niya doon, dapat
alam mo na yung entry bago pa ako magsabi ng buy or sell kasi may late talaga. So kung hihintayin pa lang natin yung sasabihin ni Abdallah na I took the buy, parang ilang segundo na yun. Mga 3 seconds na yun or 4 seconds, lumipad na yung market. 'Di ba? So ako, nung na-master ko talaga yung scalping sa US 30, hindi pa nagsasabi si Abdallah na I took the buy or I took the sell, naka-buy na ako or naka-sell na ako. So sobrang sobrang ganda talaga promise ng trading once na inaral mo siya. Talagang siguro kanya-kanyang strategy lang din talaga. So ayun. So itong tinuturo ko sa inyo, unang-una is tuturuan kayo dito na mag-enter ng trade kahit hindi pa nagsasabi si Abdallah ng buy or sell, no? Yung si Abdallah kasi guide lang natin 'yan or other confirmation din. Okay? So basta kapag nag-second top sa support or resistance, mag-entry na kayo. Kahit hindi pa nagsasabi si Abdallah na I took the buy or I took the sell. Kasi profit na yan. Okay? So, una, support na resistance. Pangalawa, rubber move or weak formation. Number 3, first stop on support or resistance. And number 4, second top on support and resistance. Okay? Pag nag-second top, that's the time to enter the trade. Okay? And lastly, number 5, close the trade 5 to 10 pips profits or cut loss if necessary. Okay? So dito, guys, sa mga bago pa lang or matagal na pero greedy, so dito sa scalping strategy ni Abdallah, 10 pips ang pinaka matagal siguro or pinakamalaking pips na nagko-close si Abdallah sometimes. Okay? Or depends sa galaw ng market. So hindi tayo nagiging greedy dito. Hindi kami nagiging greedy dito sa scalping strategy ni Abdallah. 5 pips, 10 pips, nagko-close na kami ng trade as long as profit. Bakit? Pag hindi mo yan kinlose, ano ang mangyayari? So example, ganito ha. So di ba, support na resistance, ayan, support na resistance, bumaba, umakyat, oy, weak, potential buy. First top, tapos bumaba ulit. Second top, uy, buy, nag-buy ako. Tapos lumapad din yung market, ganyan na yan. 5 pips, 7 pips. Tapos hinihintay mo pa umabot ng 20 pips, hindi ka pa nag-close ng trade. Okay? Eh biglang gumanto yung market, bumaba, nag-reverse. Ay, pabira. Nag-reverse. Ano ang gagawin mo ngayon? Sino nakakaalam kung anong gagawin? Kapag bumaba na yung market, tas malaki na yung negative mo, negative 50, negative 60, hindi ka magsisell kasi nga may entry ka na buy. Example, may entry ka na buy, di ba? Pero nung profit kanina, hindi mo pa siya kinlose. Kasi nga naghihintay ka pa naman lumaki pa yung profit. Okay? Eh, nag-reversal bigla ng ganyan. Nag-reverse agad ng ganyan. Bumaba. Malaki na yung negative mo. Negative 30, negative 50, mag-cut loss ka na. Okay? So, napakahalaga sa trading na matuto tayong mag-cut loss. Hindi tayo mag-hold. Hindi ito pag-ibig na kahit masakit na, kumakapit ka pa, best, tama na, please lang. Dito sa trading, hindi ka dapat ganon. Hindi ka dapat nag-hold ng loss. Bakit? Kasi, mauubos pera mo. Di ba? Hindi mo kasi alam kung hanggang saan yan bababa. Okay? So, dapat kasi kanina, nung profit na yon dito sa taas, nung profit na, 5 pips, 7 pips, 10 pips, close the trade ka na. Hindi ka na dapat nagiging greedy. Kasi, maliit or malaki, as long as profit, why not, di ba? Extra income na naman to. No? So, dito talaga sa trading, hindi ka rin tuturuan na kumita ng malaki. Dito, tuturuan ka ng disiplina sa sarili mo. Na huwag kang maging greedy at matuto kang mag-cut loss kapag loss na. Okay? So, ayan. So, kapag bumaba ng todo, negative 50, negative 30 ka na, kailangan mo na mag-cut loss. It's okay to cut loss, guys, ha? Baka manghihinayang ka sa $30 na, hala, $30 na ito, ika-cut loss ko to. Paano? 'Di ba? Sa pag-ibig ka na lang mag-hold, kahit masaktan ka, okay lang yan. Okay? Kasi emotion mo lang naman yung masasaktan. Okay? Feelings mo lang naman yung masasaktan. Okay? O, si Santino nga, nag-cut loss, negative 45 eh. So, kailangan natin mag-cut loss. Bakit? Kasi, hindi pa naman katapusan ng mundo. Kapag mag-cut loss ka, yung loss mo, pwede mo siyang bawiin sa next trade ni Abdallah or sa next na mga signals na ibibigay ng mga expert traders natin. Unless,
or kung hindi ka magka-cut loss, unlike sa kung hindi ka magka-cut loss, mauubos yung pera mo, wala ka nang iti-trade. Okay? So, ganun yung kahalagahan ng cut loss. Kaya napakahalaga na kung hindi ka nag-lose ng profit and then nag-reverse ang market, cut loss talaga. Kasi yung loss mo, mababawi mo naman yan sa next trade. Kaysa kung hindi ka magka-cut loss, hindi mo alam hanggang saan bababa yung market, mauubos yung pera mo. Sayang. 'Di ba? So, ayun lang naman guys. So, cut loss kung kailangan and close the trades 5 to 10 pips. Huwag tayong maging greedy dito sa trading kasi scalping lang to. And sa mga bago, no, baka may magtatanong dyan, may nilalagay ba na TP, may nilalagay ba na SL? Wala po. Okay? Katulad sinabi ko kanina, nakafocus lang tayo sa ating chart and sa trade natin. Okay? So, yun lang naman yung scalping strategy ko. So, una, support and resistance, identify the support and resistance na ilalagay ni Abdallah and then ilagay mo rin sa iyong MT5 and huwag tayo tumingin sa chart ni Abdallah kasi magkaiba tayo ng broker. Pangalawa, rubber move or wick formation. Kapag ang wick sa taas, potential sell. Kapag ang wick ay nasa baba, potential buy. Okay? And then, next confirmation is first tap on support or resistance. Kapag nag-first tap sa support or resistance, potential buy or potential sell. And then the last confirmation to enter the trade, second tap on support or resistance. And then, pag nag-second tap na, kahit hindi pa nagsasabi si Abdallah na buy or sell, enter the trade. And close the profit 5 to 10 pips or cut loss if necessary. All right? So, during scalping, provide higher lot. Yeah, pwede. During scalping, provide higher lot size. Yes, actually ako kasi ang lot ko lang talaga is 1. Okay? So, ito, recommended lang din naman to na magmalaking lot size kung malaki din yung fund mo. Okay? Kung hindi ka gaanong malaki, kung hindi gaano kalakihan ang fund mo, and then bago ka pa lang, hindi mo pa napapanood yung 4 rules, hindi mo pa masyado napapanood yung scalping strategy ni Abdallah, hindi mo pa nalalaman yung strategy niya kung paano talaga mag-trade, start ka lang muna sa maliit na lot size. Kasi ako dati nag-start lang din naman ako sa 0.01, 0.02, ganun lang din naman. And yung fund ko sa pag-1 na lot size is $1,000. Okay? Hindi ako nag-1 ng $100 lang yung fund, $200 lang yung fund, hindi. Okay? Kasi baka mamaya isang trade ko lang maubos na agad eh. 'Di ba? So, ayun. So, are you learning guys? Type 7 naman if may natutunan. Type 7 naman if may natutunan. Sa nanghingi ng slides ko, yes, pwede ko pong share sa inyo ito. Ayan. So, thank you so much, no, dahil nakikita ko sa mga chats ninyo na mayroon kayong learning dito sa shinare kong knowledge sa pag-i-scalp. But, ito yun naman ang trading psychology. Karagdagan lang din, no? Ayan. Trading is risky. Actually, disclaimer to, lagi natin, no? Trading is risky. This is only for those who are willing to lose their capital. So, ang palagi sinasabi, um, trade kung magkano na yung kaya mong mawala sa'yo. Okay? So, yung mga fund natin, hindi natin kukunin sa savings fund natin, sa emergency fund natin, tapos iti-trade natin, hindi. Okay? Yung iti-trade lang natin is yung kaya nating mawala sa bulsa natin. Okay? And next is huwag magmadaling kumita. Okay? So ako, 8 months na ako rito sa economy, hindi rin talaga akong nagmadaling kumita. It takes time talaga para kumita ng malaki, para matuto. So, sa mga bago, I encourage you na mag-aral talaga sa ECA, Beginners in Advance. And manood kayo lagi ng mga live reading session, maximize your elite pack, maximize your membership sa economy kasi binayaran niyo to. So, sayang yung learning na makukuha ninyo kung hindi niyo i-maximize yung services ng economy. Okay? So, learning how to trade takes time and practice. Enjoy the process. Wala naman kasi talagang yumayaman sa isang trade lang. Walang yumayaman sa ilang minutong pag-aaral natin. So, it takes time talaga para kumita ng malaki at matutong mag-trade. So, sabi ko nga kanina, dati, katulad nyo lang din ako, na nakikinig. Nakikinig sa mga coaches natin na nagtuturo. And I admire them lang. Sila Coach Cherry, sila Coach Gio, sila Coach Yen, Coach PJ, Coach Lee, Coach Joey. Yan, ina-admire ko lang yan sila.
Pero I can't imagine, no, na ngayon, nagtuturo na rin ako sa inyo ng trading, ng knowledge ko kung paano ba ako nagtitrade. So, sobrang galing lang. Na-amaze talaga ako. Kasi hindi ko na-imagine yung sarili ko na aabot ako sa ganito. Okay? So, enjoy the process. Kapag nag-aaral ka sa trading, kasi the more you enjoy, the more you learn. Okay? So, next is huwag ma-FOMO. Okay? Ano ba yung FOMO? Feel of missing out. Sabi, baka mamaya may nag-send sa group chat ninyo, hala, nag-send siya ng profit. Buy gold daw. Eh, yung trade niya, malay mo kung kanina pa yun, nag-send siya ng profit. Kasing entry niya, buy gold. Tapos ikaw, na-FOMO ka. Nag-enter ka rin ng buy sa gold. Tapos, na-loss ka. Kasi, hindi natin alam kung kailan pa ba yung trade niya na yun. Okay? So, huwag tayong ma-FOMO sa mga kasamahan natin or sa mga taong nag-send ng profit sa group chat. So, sila kasi nag-aral. So, katulad sinabi ko kanina, kung gusto mo rin mag-profit katulad nila, mag-aral ka rin. Huwag kang ma-FOMO-FOMO lang. Kasi, kung ma-FOMO ka lang, wala kang mararating talaga. Okay? Maraming opportunity sa market. Sabi nga nito, there are many opportunities in the market. Kailangan mo lang pag-aralan para makita yung mga opportunity na yan. When to enter or when to enter the trades. Okay? Next, number 4, losses are part of trading. Learn to accept your losses. Do not revenge trade. Okay? So, normal sa trading ang mga losses. So, sino rito ang hindi pa nalolos? Sige nga, type 1 kung hindi ka pa nalos sa trades mo. Okay? So, lahat tayo nalolos na talaga. Or lahat lalo tayo may mga losses na sa trading. And even I, nalos din ako. Pero, hindi ako nag-stop sa trading kasi nga nakita ko na ang kagandahan na grabe naman yon be. Babangitin na sana kita, be eh. O, di ba? Grabe yung na-loss niya, $10,000. Pero, nandito pa rin siya sa trading. So, ito yung mga tao na yan, kahit malaki yung mga losses, pero nag stay sila kasi nakita nila na maganda talaga yung opportunity na binibigay sa atin ng trading. Kailangan na natin aralin at kailangan na natin magbigay ng oras para matuto talaga. Okay? So, kung na-loss man tayo, accept your loss. Do not revenge trade. So, example, na-loss ka ngayon ng $1,000, stop na. Kasi baka yung araw na to hindi talaga para sa'yo. Baka itong araw na to ay hindi profitable para sa'yo. Baka bukas, pag nag-trade ka bukas, magpa-profit ka na ng $5,000. Diba? So kapag na-loss ka, hindi ka magre-revenge trade. Hindi yung parang pag-ibig na, ay sinaktan na lang ako ng babae siya, ng lalaki siya, kailangan ko rin siyang saktan. Kailangan ko rin siyang ipahiya sa social media. Diba ganun sa pag-ibig eh? Once na nasaktan tayo, nagre-revenge tayo sa nakasakit sa damdamin natin. Sa trading, hindi ganun. Dito, tuturuan niya tayo, mag-control tayo ng emotion. Okay? Control your emotion, guys, sa trading. And hindi dapat natin sinasamahan ng emotion ang trades natin. Kasi, pag sinamahan natin ng emotion ang trades natin, malolos lang tayo. Okay? So, example, nalos ka today, stop the trade, tomorrow is another day, hindi ka magre-revenge trade kasi pag magti-trade ka pa na magti-trade, nagre-revenge ka, dahil nahabol mo yung loss mo, lalo kang malulos. Right? Sino na nakaranas nun? Type 10 kung naranasan mo na yon na nag-revenge trade ka, naubos na lang yung pera mo, kaka-revenge trade. O, di ba? Marami sa ating ganun. Okay? So, dito guys sa trading, palagi natin tatandaan, control your emotion or sa kada trade mo, wag mong lapatan or wag mong samahan ng emotion. Okay? Kasi hindi yun nakakatulong sa atin. So, ayan. So, yun. Consistency over profits. Master discipline and money will follow. So, kayo na, kailangan na natin i-master yung disiplina sa sarili and money will follow. So, example, mag-aral ka talaga ng mabuti. So, kahit 3 hours per day, maglaan ka na mag-aral sa trading hanggang sa kumita ka ng kumita. But, I suggest sa mga bago magkaroon kayo ng trading plan. Since bago pa lang kayo, maglalagay kayo yung goal ninyo na profit every day. So, example, kung bago ka pa lang, $20 is big. Malaki na yung $20 kung bago ka pa lang sa trading. Scatter.
Parang scatter. Yes. So, dito, guys, sa trading, kung hindi ninyo aaralin ng trading, magiging sugal ito. Okay? And ayaw natin ng sugal. Kasi sa sugal, nangungula lang tayo. Okay? Nagiging pula-puti lang tayo sa sugal. So, ang sugal ay temporary. Ang learning sa trading is eternal. Ay, eternal. Forever. Okay? So, forever to. So, mag-invest tayo ng time natin na mag-aral para money will flow or money will follow na lang. So, ayun lang naman. So, I hope na I added value to your life tonight. And I hope na lahat na natutunan natin dito sa scalping, sa DJ30, ay may apply natin mamaya. Sabay-sabay tayong mag-profit. So, ayun lang naman. May question pa ba kayo, guys? Any questions about DJ30? Ayan. Wala na kayong question, I'm sure. May nag enter pa rin ng Zoom, pero patapos na tayo actually. So, ayan, wait lang ha, share ko na lang din siguro to. Yung pinakita ko sa inyo kanina, aralin nyo to. Eto, panoorin nyo to. And every Saturday, guys, nagkakaroon ng backtesting si Abdala. Kung mayroon kayong time, every Saturday or every Friday, mayroon siyang question and answer. Hindi ko alam kung meron pa rin ba niya ngayon yung question and answer. Kasi before meron eh. Meron siyang question and answer every Friday night, and then lahat ng mga questions doon sinasagot niya, and every Saturday meron siyang backtesting. So, pwede ninyong panoorin, or pwede kayong mag-join lagi sa backtesting ni Abdala para makita ninyo. So, ito yung four main rules talaga, panoorin nyo to. Malaking tulong to, guys. So, sa mga late or hindi nakakita kung paano ba i-access to, punta lang tayo sa ECA, tapos live trading session, Forex LTS, tapos click natin yung US30. Pag click natin yung US30, makikita natin dito yung intro. Okay, hindi itong mismong video ha, na i-click natin. Ito. Yung intro mismo na word, yung i-click natin para makita natin itong four main rules to scout the US30. Okay? Panoorin niyo to guys para matutunan talaga kayong paano mag-scout sa DJ30. Malaking tulong ito for us. So, any more questions? I-end ko na rin yung Zoom. The use strategy market open or can be used anytime to scout. Actually ako, ginagawa ko lang to during US30. 10:30 lang talaga. Yung strategy ko na ginagamit is 10:30 lang. So sa ibang time naman, meron din akong indicators na ginagamit like Bollinger Bands. Ano pa ba ginagamit ko rito? Mga indicators sa pag-i-scalp. Sa pag-i-scalp ko naman to. RSI, Bollinger Bands, stock. Yun lang naman mga ginagamit ko sa pag-i-scalp ko sa iba. Sa like gold or ibang session. Okay? So, any more questions, guys? We have gold rush sessions? Hindi ko po sure sa gold rush. Okay? Any more questions, guys? So, kung wala na, baka pwede tayong mag-take ng picture. Wala. Bias. Feeling ko Bye. Ang bias ko lang naman to. Bye. Hindi ko rin po sa inyo alam. Ah, actually, ano pong suggestion or tips ninyo para ma-close ng trade na mabilis iPhone user? Ah, actually, sinasuggest ni Abdallah is computer or laptop. Pero ako, sa pag-trade ko sa Abdallah, ang ginagamit ko lang din naman is phone. So, pag nag-enter ako ng trade, pag nag-enter ako ng buy, punta agad ako sa trade kasi naka-iPhone din ako eh. Pag nag-trade na ako, close position, tapos kung makikita mo yung dilaw, hinihintay ko na lang siya maging profit. Tapos kapag nag-profit siya, close sa trade agad. So, basta pag nag-enter ng trade, close position agad, tapos long press mo yung dilaw or yellow-orange ba yan, tapos hintayin mo mag-profit. Pag nag-profit, close agad. So, ganun ang ginagawa ko. Okay? So, let's open our cam, everyone. Picture tayo. Ayan. Remembrance lang. So, ready? 1, 2, 3. Ayan. Can you trade using computer? Yes. Pwede po tayong mag-trade gamit ng computer. One more time. 1, 2, 3.
Ayan. So, any more questions? Pwede po tayong mag-trade gamit ang laptop or computer, ha? So, sabi nito, tatanda raw ng kasama niya. So, it's okay lang kasi ang trading naman is for all. Okay? Sa mga gusto talagang matuto mag-trade. Okay? So, wala na questions? Okay, kung wala na questions, that's all for tonight. Thank you so much for your time and I hope na nakatulong ako or I added value to your life, guys. So, thank you so much, everyone. Good night and God bless you all. Bye! Sir Fernand, yes po, nasa team ka po namin. Send ko po sa inyo. Bye-bye po. Good night po. Ready for the abdalan na lang.